Hi guys, so na-experience nyo ba yung problema na ganito, yung flashing folder lang? So sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung solution para dyan. So unang gawin nyo is power off nyo muna. Yan. So pagka open yan, i-reset muna natin yung NVRAM. So pindutin nyo yung command R, option, tsaka P. Apat R, P, tsaka command option. So yun muna yung gagawin natin sa ngayon. Yung i-reset muna natin NVRAM. Once na pinindot mo yung power button at umilaw, pindutin mo agad yung option command RP. So magre-restart ulit yan. Yan, pag namatay na, bitawan mo, tapos pindutin mo yung command R para pumunta sa recovery. Yan, command R para pumunta ng internet recovery. So kahit wala kang USB, pwede din kasi ma-fix yun ng gamit ng USB na bootable. Ngayon wala tayong ganon, ito yung solution dyan. So pagka restart, pagka open ng laptop, pindutin mo yung command tsaka R sabay. So ayan, so magkukunik na tayo sa network, sa wifi. Ayan, so kunik ko muna sa wifi namin. So folder flashing, ganito ang solusyon kung paano ayusin. Tayo nyo lang matapos yan, kasi pupunta yan dun sa ano internet recovery niya na ano. Kahit walang USB ka, pwede makakapunta sa recovery mode. So pag may USB ka, pwede din yun. Ang tawag dun, no? Offline, ito naman online. Kalimitan nangyayari yon pagka nakukurap yung SSD mo or ano na yung SSD, kailangan na palitan. Kaya wala siyang, ibig sabihin ng folder, wala siyang makitang ano, bootable na yun, na OS, kaya hindi niya ma-boot. Kaya kailangan installan siya ng bago. So hintayin lang natin yan. Siguro fast forward ko na lang yung parting dyan. Or i-pause ko na lang muna saglit. I-ano ko na lang pagka natapos na. So ayan guys, malapit na siyang matapos. Pinas ko na lang muna para mabilis. Hindi kasi sa ano yan sa MacBook. Ito kasi yata is 2011. Pero kung mas bago, mas mabilis ka makapunta ng recovery. Mag-model na kasi, kaya ganoon talaga. So ayan, nag-boot na siya. So ayan. So pipili natin is English, syempre language. Language natin is English. Press mo lang to. Then una natin gagawin is pupunta tayo ng disk utility para i-reformat yung SSD. So continue mo lang, i-click mo tong disk utility, tapos continue. Tapos ito yung SSD natin, 128GB. Dalawa kasi nakalagay dito, itong hard disk tsaka itong SSD.
So dito tayo mag-install ng ano, ng OS. So erase. Ayan. So lagyan natin ng pangalan. Romano. Ayan. So ito, hayaan mo na yan, macOS journal, extended journal. So click erase. So dapat mag-backup ka muna kung may laman yung ano mo, yung system mo. Kasi buburahin niya lahat yan. Kung wala naman, go ka lang. So okay na, nabura na. So X na natin to. Click X. Ayan. Then ito, reinstall macOS X. Ayan. Tapos i-click continue mo lang. Ayan, continue. So ayan. Tapos continue, click continue. Continue. Tapos agree. Agree. Tapos piliin mo lang yung kanina nila format mo, ayan o, Romano. Tapos install. So yung i-install natin ngayon is yung Mac OS X Lion. So ang alam ko sagad nito is High Sierra, Mac OS High Sierra. So next video na lang yung gagawin ko na lang yung video yun, paano siya i-update hanggang sagad niya na Mac OS High Sierra. Tapos gagawin ko din ng video kung paano siya i-sagad talaga sa pinaka-latest na si Kia na macOS Kia. So abangan nyo na lang yan para hindi masyadong mahaba. I-parts ko na lang yung video. So ipopost ko muna to kasi 30 minutes oh. So gagawin ko din ng video yan ano, para abangan nyo na lang. Huwag kalimutang mag-follow para ma-notify kayo sa ano pag nagawa ko na yung video paano i-update to, yung sagad niya. Tapos yung pinaka latest na macOS, kasi pagka pinaka latest ano yan eh, yung hindi na siya supported. So hanggang macOS High Sierra lang siya. So gagawa natin ng video yan para ma-update siya hanggang latest ng macOS Kia. So ipopost ko muna to, ibabalik ko na lang pag tapos na yan. Okay, thank you. Ayan, lapit na siyang matapos. 30 seconds. Ayan. So wait lang natin. 23, 22. Ngayong 2025, mapapakinabangan pa kaya itong MacBook na old model. So ito yung series na gagawin ko para malaman nyo na pwede pa siyang gamitin ngayong 2025. Kahit 2009 pa yung MacBook mo, mapapakinabangan pa yan yung ngayong 2025. So ayan, nag-restart siya. Wait lang natin. Ayan, macOS X Lion. So ayan, 23 minutes. Post ko ulit. Iyan ako na lang, balik ko na lang ulit pag tapos na. Malapit na matapos. So okay. Ayan, malapit na siya. Ayan, installation complete. So kahit di mo ito restart kasi automatic naman siya magre-restart. So then lang natin matapos yung countdown. Ayan, nag-restart siya.
ayan, so dito na tayo sa setup. So region Philippines siyempre. Show all. Show all Philippines. So naririnig nyo ito may tunog. Ayan, mahina lang kasi sira speaker. So kung press continuous na click mo ng Philippines, kung saang lugar ka man, press continue. Tapos US lang ang keyboard natin, so huwag mo lang pakialaman yan. Press continue. So ayan, kukunin ka sa wifi. Ito na yung wifi namin. Hanapin ko lang yung wifi. So ito, dito na lang tayo kukonect. Ay, ito yun. Ito. Ayan, password. So kasi umilaw na yung keyboard. Ayan, so don't transfer muna tayo. Ayan, don't transfer now. Pero bala kung gusto nyo mag-transfer ng iba. So sa tutorial to, don't transfer na muna. Ayan, tapos Apple ID. Skip muna to. Wait lang ha. Skip muna natin. Wait lang. So hindi muna tayo ng Apple ID, hindi muna natin connect sa internet. So ito, check ko lang ito. First name. Continue na lang natin yan. Ayan, so ito na natin yan. So computer name. Romano na lang. Romano lang. Para hindi na mahirap. Password. Password din, wag na. Continue. Ayan, sa birthday. Ayan, creating your account. So, pwede na eh. From library. So ito na lang. Eagle. Yan, tapos continue. So continue. Yan na. Okay. So Manila, Philippines. Pwede na yan. So start using OS Live. So as you can see, ayan palagin na tayo. Palagin nyo lang yung password nyo. Ayan na. So ignore. So dito na sa macOS Lion. Abangan nyo kung paano ko ito i-update. Ayan, makikita nyo yung info ng macOS. So 1.3 siya. So 2011 to. So hanggang dyan na lang. Abangan nyo na lang yung video kung paano ko ito i-update hanggang macOS Sierra. Yun yung sagad niya at hanggang macOS Chiquilla. So yun lang. Thank you.